welcome back sa aking channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Kung bago po kayo sa aking channel and interested po kayo sa aking mga topics, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe for more helpful videos na aking upload. And browse lang po kayo sa aking channel, baka may other videos pa po makakatulong sa inyo. For today's video po, ituturo ko sa inyo kung paano ba kumuha ng PSA documents online, gaya ng birth certificate, marriage certificate, SENOMAR, at death certificate. So, kung kailangan niyo po ng mga documents na to, sundan niyo lang po yung step-by-step process na to. So, kung interested po kayo sa topic na ito, keep watching po. Before we proceed sa ating tutorial for today, gusto ko lang pong i-promote sa inyo ang aking business, RMT Travel and Tours. Kung kailangan niyo po ng airplane ticket or ferry ticket like to go, and gusto niyo magbakasyon sa Boracay, Palawan, Iloilo, Bohol, or any domestic and international destination, message lang po kayo sa aming Facebook page, RMT Travel and Tours. And please like and follow din po ang aming Facebook page for our promos for tickets and tours. Pabook na po kayo. Thank you in advance. So, para umorder ng PSA documents online, gaya ng birth certificate, marriage certificate, SENOMAR, at death certificate, so gamit ang inyong cellphone or computer, buksan nyo lang po ang internet browser nyo, gaya ng Google Chrome, at pumunta po tayo sa website ni psaservices.com.ph. Ilalagay ko rin po yung link ng website nila sa description at comment section ng video to. So once nasa website na kayo ni PSA Services, may makikita kayong who are authorized to get civil registry documents or ng PSA documents. So number 1 is yung owner ng PSA documents or pwedeng through duly authorized representative niya. Pangalawa is yung spouse or parent or direct descendants, pwedeng yung lolo at lola. And pwede rin yung guardian or legally in charge kung minor. And then pangatlo is yung proper public official ng court in case na kailangan sa mga proceedings. And pang-apat, in case of the person's death, pwede po yung nearest relatives niya pagkukuha ng death certificate. So, basahin niyo lang yan and then scroll niyo pababa. May makikita kayong Got It button. Click niyo lang po yun. After that, mapupunta na kayo sa homepage ni PSA Services. And then scroll niyo lang pababa. Makikita niyo ni mga documents na pwede niyong orderin gaya ng birth certificate, marriage certificate, death certificate, and SENOMAR. And then, scroll niyo lang pababa, makikita niyo yung process kung paano mag-order. So, una is application entry. So, yun na mag-fill up na kayo ng i-request nyo yung certificate at ano yung mga information nyo, i-fill up nyo po doon. And then, pangalawa is magpe-payment na kayo. And then, pangatlo is magpe-fill up na kayo ng delivery information. I-scroll nyo lang pataas. Balik kayo dun sa mga choices na pwede nyong orderin na documents. So, for example, mag-order kayo ng birth certificate, i-click nyo lang yung birth certificate. So, kung marriage certificate naman yung orderin nyo, click nyo lang yung marriage certificate. Kung ano yung documents na orderin nyo. And then, may lalabas na terms and conditions. And then, makikita nyo din dyan kung magkano yung presyo ng delivery ng PSA documents dito sa Philippines. So, 330 pesos per copy pag birth certificate, marriage certificate, and death certificate. Pag SENOMAR naman is 430 pesos per copy. So, once agree kayo sa terms and conditions, i-click nyo lang yung box ng I agree the terms and conditions para malagyan ng check. And kung agree naman kayo sa data privacy notice, i-click nyo lang yung box ng I agree the data privacy notice para malagyan ng check. So once may check na yung dalawang yon, click nyo lang yung next button. Then may lalabas na dalawang questions na kailangan yung sagutin. Yung number 1, kung meron daw ba kayong correction or amendment dun sa birth certificate nyo. So pindutin nyo lang yung yes or no na bilog. Kung wala, click nyo lang yung no para malagyan ng tulok. And then yung pangalawa naman is kung meron na daw ba kayong copy before, nakakuha na kayo ng copy ng PSA birth certificate nyo before. So kung yes, may nakuha na kayo before, click nyo lang yung yes. Kung hindi pa kayo nakakuha before, click nyo lang yung no.
So once nasagutan nyo na yung questions na yan, i-click nyo lang yung next button sa baba. And then, mapupunta na tayo sa pag-fill up ng mga information na kailangan. So, una is sa request details. So, sa certificate type at saka sa type of request, automatic may fill up na yan based sa sinelect natin kung ano yung orderin natin kanina na PSA documents. So, ang fill upan na lang natin dyan is yung number of copies. So, iselect nyo lang yung arrow pababa or click nyo lang yung arrow pababa. And then, iselect nyo lang kung ilang copy. Kung isang copy lang, automatic may fill up 1 copy na yan. Kung gusto nyo mag-add, click nyo lang yung box and then select nyo lang kung ilang copies yung i-orderin nyo. I-scroll nyo lang pababa and then mapupunta kayo sa pag-fill up ng certificate details. Kung married po yung babae and then orderan nyo siya ng PSA documents, so dapat ang ilalagay dito na pangalan niya is yung pangalan niya pa nung dalaga. So, fill upan nyo lang po yung last name, first name, and then middle name. And then, select nyo lang yung place of birth niya, yung country ng place of birth, province, and city, or municipality. And then, iselect nyo din yung date of birth or yung birthday niya. And then, sa sex naman, iselect nyo kung male or female. I-click nyo lang para malagyan ng tuldok. By the way pala, pwede nyo orderan yung mga relatives nyo. Or pwede rin orderan nyo yung mga kakilala nyo. Pwede nyo ipangalan dun sa kakilala nyo yung delivery address. Pwede kayo mag-fill up and then siya yung o-orderan, kung sino yung o-orderan. And then pwede namang sa kanya yung nakapangalan yung delivery. Kayo lang mag-fill up online. And kung bata naman yung orderan or minor, pwedeng yung delivery owner na ilalagay niya sa delivery information is yung legal guardian or parents niya yung ilalagay niyo. Pwedeng kayo yung mag-fill up para sa ibang tao. So, next na fill upan is yung details naman ng parents ng o-orderan ng PSA documents. Yung father's last name, first name, and middle name ng father. And then, sa mother's name naman, ilalagay doon yung pangalan ng nanay nyo nung dalaga pa siya. Mother's maiden last name. And then, mother's maiden first name. And then, mother's maiden middle name. So, yung pangalan nung nanay nyo nung dalaga pa siya. And then, dun naman sa box ng relationship to document owner, click nyo lang yung box na yon para i-select nyo kung ano yung relationship dun sa o-orderan ng documents. So, eto yung mga choices na mga pwede nyong orderan ng PSA documents. And then, sa inyo ipapadala yung PSA documents niya. Pwedeng yung brother nyo or yung cousin nyo, yung daughter nyo, father, grandchild, mother, nephew, or others, or grandparent, or self. So, kung sarili nyo po yung orderan nyo ng PSA documents, select nyo lang po yung self. And dun naman sa embassy or government agency details, kung magpapadeliver kayo abroad, i-click nyo lang yung yes. Kung hindi naman sa Philippines lang, click nyo lang yung no. And then sa purpose naman, isi-select nyo lang yung box ng purpose of request para i-select nyo yung reason kung bakit kayo magre-request. So, sa select a purpose of request naman, ang mga choices is claims, benefits, or loan. Employment abroad, employment local, others, passport/travel, school requirements. So, iselect nyo lang yung reason nyo dyan, bakit o-order kayo ng PSA documents or PSA birth certificate. So, dito sa example, nilagay ko na lang is others. Pag others po yung sinelect nyo sa purpose, automatic may lalabas na box na particulars. So, naglagay na lang ako na personal copy as particulars. So, tinype ko na lang yun. By the way, yung personal copy na nakalagay is yun yung reason ko na pag-request para may copy lang ako ng PSA documents ko. So, pag natapos nyo ng pilapan yung mga information, scroll nyo lang pababa para makita nyo yung next button. Kung mobile phone po yung gamit nyo, baka hindi nyo makita yung next button. So, hilain nyo siya pakaliwa para lumabas yung button na next. And then, click nyo po yung next button. Next na fill upan is yung requester's details. So, fill upan nyo lang dito yung details nung nag-request kung kanino i-deliver yung PSA birth certificate or yung PSA documents. So, yung last name, first name, and middle name kung kanino i-deliver yung birth certificate and yung email address and yung cellphone number. So, make sure tama po yung cellphone number na ilalagay nyo kasi dyan po ko contact yung delivery man na magde-deliver ng PSA documents nyo. And make sure din po pala yung pangalan na ilalagay nyo sa requester's details is same nung nasa ID niya. Kasi possible na hanapan siya ng ID na magde-deliver ng PSA documents.
And then, scroll nyo lang pababa, fill upan nyo naman yung select delivery or pick up. So, kung gusto nyo pa-deliver sa bahay nyo, click nyo lang yung bilog dun sa tabi ng delivery. And kung gusto nyo i-pick up sa LBC branch, click nyo lang yung bilog dun sa pick up at LBC branch. So, mas maganda delivery na lang para sa bahay nyo na i-deliver yung PSA documents nyo. Then, scroll nyo lang pababa. Next na fill upan is yung delivery address. So, select nyo lang yung country of delivery, Philippines, and then yung province nyo, select nyo lang city and barangay. And then, sa address line naman, kung may street kayo and number ng bahay, dun nyo po ilalagay sa address line. And then, sa zip code or postal code, i-type nyo lang po yung postal code nyo dyan. Kung hindi nyo po alam yung zip code nyo, pwede po dito sa find it, i-click nyo lang. Or search nyo lang sa Google kung ano yung postal code nyo or zip code nyo. Halimbawa, Central Signal Village Taguig zip code. So, lalabas na yung zip code doon sa Google pag sinerch nyo. And then, type nyo lang dyan. So, once na-fill upan nyo yung mga information na kailangan, click nyo lang yung next button sa baba. Kung may need pa po kayong fill upan or i-correct dun sa details nyo, click nyo lang yung previous button. So, pero pag okay na, wala na kayong babaguhin sa mga information, click nyo lang yung next button. And then, lalabas yung mga summary ng information nyo, yung requester's name, address, and mobile number, and email address. Double check nyo lang po yan kung tama. And by the way, nakalagay din dyan yung delivery schedule is 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday, except for holiday. So, pag okay naman yung mga information na yun and wala na kayong i-edit, scroll nyo lang pababa, and then may makikita kayong confirm button. Click nyo lang yung confirm button. And then, lalabas dyan yung summary or yung details ng ni-request nyong PSA documents or birth certificate. So, check nyo lang kung tama. Kung hindi po is, kung may kukorek kayong details, click nyo lang yung pencil na logo para i-correct yung details. So, andyan yung information ng PSA documents, yung pangalan and yung birthplace update at yung requester summary kung kanino i-deliver yung PSA documents. And yung delivery requester's address. So, double check niya lang yung mga details na yan kung tama. So, once tama yung mga information na nakalagay dyan, scroll niya lang pababa. And kung may i-add pa kayong i-order na birth certificate, halimbawa mag-order pa kayo ng additional birth certificate sa isang relatives nyo naman, click nyo lang yung add new request. Or kung mag-order kayo ng marriage certificate naman, click nyo lang yung add new request. So, once na-click nyo yung add new request, mag-fill up lang kayo ulit ng mga information na kailangan sa birth certificate. Or pag marriage certificate naman, ang mga information na kailangan doon is yung date of marriage, yung pangalan ng mag-asawa, and yung place of marriage nila. So, yun yung mga information na kailangan doon. And kung okay naman na, wala na kayong i-edit or hindi na kayo mag-a-add ng additional order, click nyo lang yung next button para mag-proceed na kayo sa process ng payment. So, once may nag-pop up na quick survey kung saan nyo daw nalaman yung pag-order ng PSA survey list na website. So, select nyo lang dyan. So, dito sa example vlog yung nilagay ko and then nalagyan na siya ng check and then click lang yung submit. After that, mapupunta na kayo dun sa payment process. So, makikita nyo dyan yung reference number. So, kung magbabayad kayo sa bangko or sa bayad center, so i-print nyo lang to and then pakita nyo yung reference number. Makikita nyo din dyan yung contact and delivery information nyo and yung total amount due. So, scroll nyo lang pababa and then may makikita kayong button na proceed to payment para mag-process na tayo ng payment. And then, makikita nyo na dyan kung saan kayo pwedeng magbayad. So, andyan yung sa bayad center and then Maya and then pwede rin sa bangko, pwede rin Shopee Pay, GCash or credit card. So, select nyo lang dyan kung ano yung gusto nyong payment method. So, kung magbabayad na kayo via credit card or GCash, i-click nyo lang yung Pay Now na button. And then, makikita nyo na yung summary ng babayaran nyo. Andyan yung reference number and yung requester's name and address and kung magkano yung babayaran nyo. So, para mag-proceed kayo sa payment, click nyo lang yung Proceed button. And then, iselect nyo lang dyan kung ano yung gusto nyong payment method via card like Visa or MasterCard. Pag digital wallet naman, GCash or Shopee Pay or Grab. Select nyo lang dyan yung logo ng gusto nyong payment method. Kung Visa yung credit card nyo, click nyo lang yung Visa. Kung via GCash nyo gusto magbayad, click nyo lang yung GCash na logo. And then, dahil MasterCard yung sinelect kong payment method, so click ko ring logo ng MasterCard.
kung ano po yung payment method na gagamitin nyo, click nyo lang. And then, mapupunta na kayo sa platform ng payment. So, ilalagay nyo lang dito yung credit card details nyo, yung expiry number, and yung name ng may-ari, and yung verification number. So, once nalagay nyo lang yung mga information dyan, click nyo lang yung submit button. Kung ano man yung payment method na sinelect nyo, mariredirect na kayo sa kanilang payment platform. Kung GCash app naman yung sinelect yung payment, mapupunta na kayo sa GCash app for payment process. Kung credit card payment naman, mapupunta kayo sa ganito, maglalagay ng credit card details. And then pag credit card, magte-text na sa inyo ng OTP, and then itatype niyo yung OTP. After that, lalabas na yung confirmation na successfully paid na yung documents or yung PSA documents na in-order nyo. And then, mababalik na kayo dun sa website ni PSA Service. Lalabas yung confirmation na thank you for your payment. So, ibig sabihin, paid na yung in-order nyong PSA documents. Wait nyo na lang na dumating sa bahay nyo yung in-order nyong documents. By the way, kung hindi nyo man nabayaran gamit yung link sa website kanina, huwag kayong mag-alala, mag-i-email naman sa inyo ng ganito si PSA Service. And then, nakalagay din dyan yung summary ng mga pwede nyong bayaran para mabayaran nyo yung PSA documents nyo. Pag sa Bayad Center po kayo magbabayad, i-print nyo lang to and then pakita nyo lang sa Bayad Center. Pag sa credit card po kayo magbabayad is i-click nyo lang yung sa credit card payment or pag GCash app, click nyo lang yung GCash na link dyan para mapunta kayo sa platform ng payment nila. And by the way, pwede rin kayo magbayad sa 7-Eleven. Andyan din yung reference number. So, ito yung gagamitin yung reference number pag nagbayad kayo sa 7-Eleven or sa Bayad Center. So, makikita nyo rin yan sa email. So, importante kasi dito yung reference number. So, once nagbayad na kayo, pwede nyo i-check sa website nila yung status nung request nyo. So, sa reference number na box, i-type nyo dyan yung reference number ng order nyo. Makikita nyo yun dun sa email sa inyo ni PSA Service. Once na-type nyo na yung reference number sa box, i-click nyo lang yung go button. And then, makikita nyo na yung status ng order nyo. So, dahil nabayaran ko na yung PSA documents na in-order ko or yung birth certificate, nakalagay dyan is process. Pag hindi nyo pa nabayaran, nakalagay is pending. So, dahil paid na siya, nakalagay process, on process na siya ni PSA Service para ma-request and i-deliver yung PSA documents or yung birth certificate na in-order ko. That's all, guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And pwede nyo rin po akong i-message sa aking Facebook page, Miss Marge Vlogs. And please like and follow din po ang aming Facebook page for more helpful videos na aking i-upload. And please subscribe din po sa aking YouTube channel, Miss Marge Vlogs. Tulungan nyo po akong ma-achieve ang 100k subscribers. Once na-achieve po natin yan, mag-share po tayo ng cash blessings sa ating lucky subscribers. Thank you in advance! Thank you for watching! See you on my next video! Bye-bye!